Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful!
Bacon. Amoy nakaka-joyful! Narito na Radyo Henyo! Bagong kaalaman hatid nito sa science at technology. Pag-aralan, tuklasin at matuto Radyo Henyo! Yan, eskwela sa radyo. Tumamo sa pag-unlad ng karunungan. Sa daigdig man at kalawakan, maging henyo sa Radyo Henyo! Narito na Radyo Henyo! Bagong kaalaman, makabago sa science at technology. Pag-aralan, tuklasin at matuto sa Radyo Henyo! And the Golden Dove for the Best Science and Technology Program goes to Radyo Henyo DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Science and Technology Program. Radyo Henyo. Kasama ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones. At ang nag-iisang SNT, Science and Technology Practitioner Diva, si Dr. Ruby Cristobal sa Radyo Henyo. Ang programang maghahatid ng makabuluhan at tamang kaalaman tungkol sa larangan ng science and technology. Ito ang Eskwela sa Radyo na magbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan na maging henyo sa panunuri sa mga bagay ukol sa pagunlad ng karunungan at kaalaman. Ito ang Radyo Henyo. Kasama ang champion na tagapagsulong ng science and technology sa bansa, si Angelo Palmones. At lalong sasaya ang makabuluhang talakayan sa kanyang katandem na si Ruby Cristobal na isang certified SMT practitioner diva. Radyo Henyo sa DZRH. Isang makagham na linggo ng hapon, Pilipinas. Nako, alas 4 na naman, oo. At ngayon ho ay June 14, nako kalahati na ng buwan ng Hunyo. At pasukan na ng mga chikiting, ano. Pero yung mga nasa private school, yung iba June 22 pa no. O bukas, meron ding magsisimula ng June 15. At syempre, pag ganitong oras, alas 4 ng hapon tuwing linggo, narito na naman ang inyong lingkod para sa isa pang edisyon ng Radyo Henyo na maghahatid sa inyo ng mga kwentong talaga namang may kwenta kasi tungkol sa science and technology. Ako po si Dr. Ruby Cristobal at tayo po ay magkakasama hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ang Radyo Henyo na inyong mapapakinggan sa DZRH 666 kHz sa inyong radyo, inyong AM station at sa 18 relay station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood din ho kami sa mga cable channels, Signal Channel 18, Sky Cable, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol Cat TV System, DBZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. At dun sa mga nais makipaghuntahan, ayan, may mga comments, katulad ni Ma'am Teresita Atienza, na lagi namang sumusubaybay, pag Radyo Henyo, inaabangan niya talaga. Pwede kayong mag-text sa 0919-280-6485. At dahil tag-ulan na, mga kahenyo, nararamdaman nyo ba na kapag kayo nakapananghalian na o bago pa lang mananghalian, pumapatak na ang ulan? At medyo malakas malakas ang ulan dyan sa bandang Marikina, Antipolo, Rizal area. At kapag ganitong tag-ulan, tuloy-tuloy tayo sa kwento serye ng mga waterborne diseases and infection ngayong tag-ulan. Sana naman wag tayong bahain, Kasi marami pang mga flood control projects ang hindi pa nakukumpleto, lalo na't pinag-uusapan pa yung mga asunto
nung mga, alam na natin, mga kumita dyan sa mga flood control projects. Ako, hindi ko nababanggitin na kung sino-sino at napakahabang kwentuhan. Abangan na lang natin ang mga kasong yan. Makakahuntahan natin mamaya ang ating health expert mula sa Theoxis Health Ventures para mas maunawaan natin ang tungkol sa mga impeksyon. As usual, yan ang pag-uusapan natin kasi hindi yan nawawala sa ating paligid. Maaari nating makuha ang impeksyon mula sa tubig na ating iniinom. Yes, hindi lang sa baha. Siyempre, mas malamang kapag hindi tayo maingat sa ating pinagkukunan ng ating tubig na iniinom, posibleng yan ay contaminated din. O kahit na minsan purified yan, kung hindi naman natin hinahandle ng maigi, iniiwan mong bukas yung yung lalagyan, pwede yang makontaminate at maging marumi kahit yan galing pa sa mga purification plant. Kaya ingat-ingat. At para naman sa ating Pinoy technology, tatalakayin natin ang tungkol sa isang popular at ngayon ay in-demand na root crop na talaga namang sa aking palagay, ha? Sabi nga nung anak ko, henerasyon ko daw yung tuwang-tuwa at sarap na sarap. Talaga namang ang sarap ng ube. O diba, purple yam. O, pampahaba daw ng buhay yan, basta makulay. At para sa mga bata, ang purple yam ay yum. O diba? Gusto yun ng mga bata kasi yan din ay flavor nung parang ice cream on stick ng isang Korean brand. Oo. Makakasama natin mamaya ang direktor mismo ng Philippine Root Crop Research and Training Center dyan po sa Visayas State University dyan saan nga ba ang BSU? Sa bandang Visayas yan, Eastern Visayas, na si Professor Marlon Tambis. Ayan. Naku, bihira hong magpaunlak itong mga siyentista natin, dahil busy. Pero makakausap natin dahil talaga namang tumataas ang demand sa ube at mukhang hindi makahabol yung ating mga producers. So, exciting ang ating topic para sa mga nagtatanim ng ube sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo na dyan sa Bohol. At dito sa Rizal, marami dito sa Calabarzon area. Ano nga ba ang ginagawa ng mga siyentista dyan sa VSU? At syempre, sa tulong ng DOST Picard, para masiguradong maganda ang kalidad ng ube at yan ay talaga namang maibebenta hindi lamang dito sa ating bayan sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Dahil yan daw ay madalas sa tawaging purple gold. Ay, bakit? Talaga naman kasi in demand at medyo tumataas ang presyo sa merkado. So, bakit kaya purple gold? Aalamin natin yan pagkatapos lamang ng ilang paalala. Magbabalik po ang Radyo Henyo. Ang oras, 13 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Tips kung paano mapalaking marunong sa pera ang iyong mga anak. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging marunong sa pera ay mahalaga, kaya naman habang bata pa ang iyong anak, importanteng matutunan niya ang konsepto ng pag-iipon at pagiging masinop sa pera. Pero paano nga ba ito? Ayon sa Ramsey Solutions, simulang hasain ang iyong chikiting sa pamamagitan ng pag-iipon sa alkansya. Makatutulong din kung ipaiintindi mo sa kanya ang halaga ng mga bagay. Halimbawa na lamang yung presyo ng kanyang mga laruan o kaya naman ay ang paborito niyang snacks. Payo pa rito, simula ng pagbibigay ng pera sa paraan ng commission at hindi allowance. Ibig sabihin, pwede mo muna silang bigyang ng gawain bago niya makuha ang naturang reward. Maliban pa riyan, ituro rin sa kanila na iwasan ang bigla-biglang pagbili ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Bigyan sila ng responsibilidad gaya ng mga junior o kiddie savings bank account o kaya naman ay turuan sa paggawa ng budget. At syempre, huwag kalimutang magpakita ng good money habits para magsilbing good example. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Falcon. Amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule, pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois, kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. At katulad nga ng sinabi ko kanina, pag-uusapan natin yung tungkol sa mga waterborne diseases, na nakukuha natin mula sa kontaminadong mga tubig inumin, lalo na, Kasi hindi tayo sigurado kung saan-saan nagdadaan yung mga tubong pinagkukuhanan natin ng tubig sa ating mga gripo, Kaya hanggat maaari ay pakuluan, Kung hindi kayo bumibili ng mga bottled water o yung mga purified water, na hinahatid ng 5 galon dun sa bilog o square na lalagyan. Attorney Reynald Mendoza, isang registered pharmacist mula sa Theoxis Health Ventures. Magandang umaga. Ay, magandang hapon. Umaga ba? Nasa US ka ba? Magandang hapon. Attorney Ran?
Pondo sa nakikinig ng Radyo Henyo di Sunday. Ayun, buhay na buhay. Mukhang kompleto ang tulog dahil sa Ultabayo, Attorney Ran. Of course, talagang part na yan ng habit natin. Oo, mahimbing na pagtulog. Kasi ngayong tag-ulan, Attorney Ran, maraming mga peligro daw ang nababasa natin, at mga warning din sa Department of Health na dulot ng tubig dahil yan sa mga pagbaha o iba pang mga dahilan, at yung mga dumi na pwedeng dalhin nito sa ating kabahayan. Ano ang mga posibleng dahilan ng water contamination at ano ang pwedeng idulot nito sa ating kalusugan, Attorney Ran? Yan, so magandang discussion yan kasi sabi nga ng Department of Health, gumamit nga sila ng acronym na WILD, di ba? WILD. Pag nagkakaroon na tayo ng rainy season, marami tayong waterborne, yung W, yung I, influenza-like, yung L, leptospirosis, D, yung dengue. So ngayon yung pag-uusapan natin is waterborne. Ang isa sa gusto natin pag-usapan, Doc, is amoebiasis, no? Yung amoebiasis kasi, isa siyang parasitic, no? Hindi siya bacterial infection na nagkukos sa atin ng digestive symptoms katulad ng belly pain, diarrhea, at minsan, bloody stool. Ang karamihan ng tao hindi alam na pwedeng ikaw, meron ka na palang amoeba, wala nang simptomas. Pero pag umina ang iyong immune system, pwede itong ma-activate at kumalat sa iba't ibang parte ng katawan mo, doon na yung danger na nangyayari. At yun yung nakakatakot na complication ng amoebiasis. Ayun, oo. Totoo ba yung sinasabi nila na basta meron ka na raw amoeba sa iyong digestive tract, yun daw ay forever na doon, parang na kumbaga nagpapahinga lang, natutulog, nag-hibernate, tapos pwedeng ma-activate ulit. Totoo ba yun, Attorney Ran? So ang para siyang Doc, para siyang herpes, di ba? Na parang if you got it when you're young, commonly nandyan na yan until ma-reactivate kasi bumaba yung immune system mo. Ayun, oo. Kaya talagang dapat Go on. Go ahead, Doc. Kaya dapat nakain ka ng tubig, ng poop, so pwedeng nandyan na yan. Tapos ma-activate lang pag bumaba yung immune system mo. Ayun, oo. Kaya importanteng ingatan, yung mga pinagkukunan natin ng drinking water at maging yung sa pagkain, pwede ring makuha ang amoeba sa pagkain. At yung sabi natin, yung mga dinadaanan ng tubo ng tubig, kung kayo'y kumukuha sa mga gripo, kung yan ay dumadaan sa maruruming kanal na may mga pasintabi sa mga nagmimerienda, may mga dumi ng tao, kamusta naman, baka iyay pumasok sa inyong iinuming tubig, masakit yan sa tiyan. So, ano yung karaniwang sintomas na dapat bantayan ulit, Attorney Ran? For amoebiasis. So, para sa atin, sa ating mga pasyente na nagkaroon ng amoebiasis, common dyan yung mga digestive problems like belly pain or cramping, diarrhea, fever, loose stools, nausea, bloody poop, tsaka vomiting. Ngayon, ang ayaw na kasi natin mangyari, Doc, yung mga complication niya. In the Philippines, ang common po na complication na nafa-factor in ng ating healthcare professionals yung tinatawag nating complication sa liver, or yung amoebic liver abscess. Ano po bang ibig sabihin nun? Kasi nanganganak yung amoeba sa tiyan natin at pwede siyang travel into different parts of our body. Pwede itong pumunta sa liver, doon siya maglalagi. Pwede rin actually itong pumunta sa utak, mag-cause ng meningitis sa atin. So yun yung mga iniiwasan natin kasi pwede ka nang magkaroon ng iba't ibang complication like jaundice, general discomfort, loss of appetite, sweating, and weight loss, which can be scary and can be fatal. Oo, kaya dapat yan ay ginagamot. Pag meron tayong infection, paano ba ito ginagamot karaniwan, Attorney Ran? Kung let's say, alam natin na ito ay hindi ordinaryong diarrhea dahil may kulay daw yung stool nito parang greenish or minsan kung may minsan may kung talagang malala. Usually green siya. Oo, may iba pa na talagang bloody din yung stool. Paano yan ginagamot kung yan ay dadalin mo sa doktor ng isang pasyente, Attorney Ran?
Ang magandang balita dyan, Doc, marami naman tayong gamot na available that can cure actually, no? So, hindi mo naman kailangang mag-suffer forever ng amoebiasis. Ang sinasabi lang kasi natin na common conception, pwede kang magka-amoeba until hindi mo siya kino-cure with antibiotic or different medicine. Nandyan lang siya, no? Pero pag uminom ka naman ng metronidazole, tinidazole, minsan iodoquinol, no? Depende kung ano yung medication na ibibigay sa'yo, we can cure naman amoeba. No? So ang key lang dyan, Doc, is kailangan i-complete mo yung regimen mo para talaga matanggal or ma-cure yung amoeba na nasa katawan. Oo, at saka wag ho kayo magse-self-medicate kapag mga ganyang mga infeksyon. Yan ho ay kinokonsulta sa doktor at yung doktor ho ang magbibigay sa inyo ng antibiotics o kung anuman na gamot para maibsan yung inyong nararamdaman. Wag ho yung bibili agad ng kung anong narinig ninyo dun sa mga kaibigan ninyo, mga kaklase. Yan po ay kailangan may prescription ng doktor. Kahit ano pong antibiotic. At yun na nga importante yung sinasabi ni Atty. Ran. Kompletohin ninyo yung dosage at yung binigay sa inyo, titignan lagi yung prescription. Alam naman natin, Atty. Ran, na hanggat maaari ayaw natin nung umabot dyan sa gamutan. Iwasan natin ang infeksyon. So, paano maiiwasan ang waterborne infection na katulad ng amoebiasis, Atty. Ran? Ayan. So, ang maganda dyan, Doc, pwede tayong magkaroon really ng hygiene. Sabi mo nga kanina, di ba? When you're eating especially kung nasa lugar ka na, no? Na alam mong common yung amoeba, Bangladesh, India, Mexico, Pakistan, parts of South Africa and Africa. This is not me being racist. This is based on published studies on where amoeba is more prevalent, no? So kung alam mo nang nandyan, maybe you can be more cautious kung ano yung iniinom mo. Kung kakain ka ng prutas, sana yung may balat, yung hindi yung kinakain yung nasa labas, even the root crops, even the vegetables, and make sure na lutong-luto yung ating kinakain. Lagi tayong maghugas ng kamay kasi po natatransfer yung cyst, no? From amoeba. Nag-CR ka, nalabas sa poop, no? Yung anak ng amoeba, naghugas ka, na-transfer sa kamay mo, hindi ka naghugas ng kamay, tapos napasa mo sa iba, pumasok sa bibig ng iba, then natuloy yung cycle ng amoebiasis. So, this is really hygiene. Wash your hands, and even take extra caution on what you're eating or drinking, especially kung nasa lugar ka na mas common ng amoebiasis. Ayun, ako yung mga mahilig sa street foods din, hindi naman natin kayo tinatakot. Pero kung hindi kayo sigurado kung saan ho kinukuha yung tubig na ipinantitimpla, diyan sa malamig na buko o malamig na milon. Malamig. Oo, mga palamig dyan, sagot gulaman, baon na lang kayo ng tubig sa inyong mga lalagyan. Para kayo ay safe na safe. At sigurado hindi na yung tubig na inyong baon ay malinis. At kinuha ninyo talaga sa sigurado kayong hindi na langawan, hindi na contaminate ng mga lalagyan. Naku, ako, mas gusto ko na may pandepensa ako dyan Atty. Ran. Alam natin, maraming paraan. Siyempre, dapat hygienic tayo, dapat maingat tayo, dapat malinis tayo. Pero first of all, alam natin yung ating first line of defense. Kung ano yung nasa loob ng katawan natin. Paano makakatulong ang postbiotic sa pag-iwas sa infectious diseases na tulad ng amoebiasis, Atty. Ran? Doc, ang postbiotic is the newest technology sa biotic. Alam na natin ang pre at ang pro. Ang postbiotic po ay ni-research sa Japan with 17 human clinical trials. Sa Pilipinas po, ang brand niya is Ultabio. Ang maganda po sa Ultabio, as mentioned with 17 human clinical trials, ina-activate niya po yung commander-in-chief of our immunity called plasmacytoid dendritic cells, and in turn, ginagawa niyang mature and active at all the time ang ating 4 types of immune cells like natural killer cells, cytotoxic T lymphocyte, helper T cell at B cell. So parang laging naka-ready, no? Yung army ng immune defense mo every time you are exposed to foreign objects para mas mabawasan yung chances na ikaw ay magkaroon ng infection. Yung amoebiasis, Doc, kasi sabi nga natin pwedeng silent carrier ka,
tapos bumababa yung immune system mo, lagi ka nag-alcohol, nagkaroon ka ng naging immunocompromised ka, nag-malnutrition, naging senior citizen ka, mas bumabang immunity mo, pwedeng ma-activate yung amoebiasis. So para matulungan ka na hindi bumaba ang immunity level mo, postbiotic po tayo na clinically proven from Japan. Ayun. Ako naman marami naman palang paraan ano. Bukod sa pagiging malinis, dapat ho tayo ay nag-iingat, kumakain ng tamang nutrisyon at malinis ang ating kapaligiran at lalong-lalo na uminom ho ng mga food supplements. Sa mga ganitong panahon, ako Attorney Ran, talaga naman hindi lamang siguro sapat yung mga kayo ay nag-iingat minsan yung loob ng katawan natin pag bumibigay talaga, 'di ba? Yung ating immune system lalo na kung kayo napupuyat o under stress. Ako nai-stress pag yung kapitbahay ko Attorney Ran ay malakas mag-videoke sa gabi. Sumabay ka na lang, Dok. Oo, ay nako, baka hindi sila ma-stress, baka sila talaga namang mawala na sa kanilang sarili kapag narinig nila ang boses ko. Kaya uminom tayo ng food supplement at tulad ng mga postbiotics. Ito pong Ultabio, sigurado tayo. Ito ay una sa Pilipinas, tama po ba? Ang Ultabio. Oo. At saan mabibili ang Ultabio sa ngayon, Attorney Ran? So ang good news po, dati kasi nasa piling Mercury drugstores lang tayo. Ngayon po, more than 1,000 Mercury drugstores po ang nakikerry na ng Ultabio alongside our other regional drugstores. And of course, kung gusto nyo pong matry, you can also go through our different e-commerce sites, Shopee, Lazada, TikTok Shop, or you can actually visit our website, ultabio.shop, para po masubukan nyo na how different it is to have a leveled up immune system. Ayun. Ako may motto. May motto ngayong tag-ulan, Attorney Ran. Oo. Ano yung motto mo doon? Don't get wild. O, diba? Take Ultabio. O, diba? Don't get wild. I-copyright na natin yan, Doc. I-file ko sa National Library. Yes, don't get waterborne diseases, influenza, leptospirosis, and dengue. Uminom ng Ultabio at maging malinis sa inyong kapaligiran. Ayun! Diba, Attorney Ran, next week bibisita ka dito, promise me. Pwede ka nang mag-marketing, Doc. Ay, nako! Hindi ka lang scientist, marketing ka pa din. Kasi based on science, diba? Ang pinag-uusapan natin ay evidence-based biotech product yan Attorney Ran. So next week ay makakasama ka namin dito sa studio, tama ba? Naku, yes, iko-commit na kita. Personally. Iko-commit na kita Sige. sa ating mga taga-subaybay. Mga kahenyo makikita natin dito mismo on cam, live and alive sa studio si Attorney Ran next Sunday. Ayan, promise mo yan. Yes, excited no. Yes, please. Maraming salamat, Attorney Ran, sa iyong mga health tips. Thank you very much at magandang hapon sa iyo. Thank you, Doc. Good afternoon. Yes, good afternoon. Ayan, naku mga kahenyo. Sa wakas, makakausap na natin dito mismo sa studio ang ating registered pharmacist mula sa Teoxis Health Ventures. Bukod kay Sir Brian Posadas at kay Ma'am Joyce Posadas, yan ho si Attorney Raynel Mendoza, ang ating health expert. Attorney na, registered pharmacist pa. Susunod na ang ating talakayan tungkol sa Purple Yam pagkatapos lamang ng ilang paalala. Ang oras po ay alas 4:33 ng hapon. Mga mami! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri,
siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna. Pilipinas ang oras alas 4:38 ng hapon. At nagbabalik ang Radyo Henyo. Dito tayo sa ating Pinoy Technology mula sa ating magagaling na scientists. At ngayong hapon kasama natin ang Director ng Philippine Root Crop Research and Training Center dyan po sa Visayas State University. Professor Marlon Tambis, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa iyo, ma'am, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa DCRH, Radyo Henyo po. Ayan, naku, baka pwede natin. Ayun, nakita na si Professor Marlon. Naku sir, pag-uusapan natin ang patok na patok at in-demand na ube. Purple Yam Production at kayo ay merong proyekto na funded ng DOST Picard, Enhancement of Ube Production through Trials and Demonstrations of SNT-based farm practices to support industry development in Bohol. Self-explanatory, pero gusto ko munang malaman, ano bang klaseng pananimang ube at saang mga lugar sa Pilipinas maganda magtanim nito, sir? Para meron tayong background nitong ating pag-uusapan. Okay po. Ito pong ating ube ay isang uri ng root crops at siya po ay isang climbing plant or umaakyat po. No? So kailangan niya ng mga akyatan, trellis
At of course, kulay ube po siya at talagang siksik po sa antioxidants kasi purple po siya. Pero actually maraming klase itong ube. Meron din pong ube na medyo puti yung kanyang kulay. Yan po. Naku, paborito At ka yan. kung sasabihin pala natin na kung pwedeng magtanim yung buong Pilipinas, yes po. No? So, yung buong Pilipinas ay pwedeng magtanim po ng ating ube kasi ito po ay tumutubo sa mga tropical na climate, no? So kagaya ng nasa Pilipinas. Kaya pwedeng-pwede po magtanim yung buong Pilipinas po. Thank you po. Oo. Alam nyo, dyan ho sa may bandang Antipolo, doon ho sa may Pransya. Diyan ho, sa may pataas na ho yan ng papunta ng Tanay eh. Marami hong nagtatanim ng ubi dyan. At minsan dahil marami nagtatanim, ay gumagapang at kahit hindi ka nagtanim, biglang may ube. Di ba? Ganoon, dahil siguro na papadpad doon sa kapitbahay. Ayan, nakikita natin yung itsura nung halaman na yan. Talaga palang pataas. Akala ko crawling siya pareho nung kamote. Kailangan pala may bagging. Ganun po ba, sir? Kailangan po may akyatan si ube. Nabubuhay naman sila sa lupa, kaya lang mas prone sila doon sa sakit na dala ng fungus po na nanggagaling po sa lupa. So kailangan nila ng akyatan, mas safe sila ng may akyatan po. Ayun, ganun pala. Ayan yung mga nagtatanim ng ubi dyan sa Antipolo at saka dyan sa bandang Tanay. Naririnig nyo yung ating eksperto, kailangan may akyatan. So maglalagay tayo nung parang, ano nga bang tawag doon sa Tagalog, sir? Yung Trellis po. Trellis po sa Ingles. So, ewan ko sa Tagalog, akyatan. Trellis. Parang... Trellis. O parang mga tusok-tusok na nilalagyan nyo rin ng mga parang ginagamit natin sa pagtatanim ng upo, di ba? O ng patola. Ayan. Pero ang ating hina-harvest ay nasa ilalim ng lupa, kaya nga po root crop. Would you know kung gaano kalaki sa ngayon ang demand ng ube, both sa domestic at export market, Sir Marlon? So, sobrang laki na po ng demand ngayon sa ube. So, in fact, yung current production natin sa buong Pilipinas ay nasa 1/4 lamang kumpara sa talagang demand sa local sa Philippines. No, hindi pa yan kasali yung mga demand ngayon na sa abroad. No? So, kasi grabe, lumalaki talaga or tumataas yung demand ngayon sa export market or sa ibang bansa, no? So kagaya ng sa Europe, sa Australia, sa Japan, talagang nagde-demand sila sa ating ube na galing po sa Pilipinas. Kaya kung sa ngayon is may current na production tayo na mga 12,000 to 14,000 metric tons. So times 4 noon yung current na demand din sa buong Pilipinas, sa local lang. Pero mas malaki actually itong demand sa labas, no? So kasi hindi lahat naman pwedeng kakain ng ube, gagamit ng kanyang mga produkto, pero nasa 1/3 lang actually sa buong mundo ang pwedeng makapagtanim ng ube kasi nga tumutubo lang ito sa mga mayroong tropical na klima. Oo. Nabasa ko iba daw talaga ang galing sa Pilipinas na ube, sir. What makes it really in demand and distinct? Ano yung special dun sa ating ube? Bakit ang gusto ng mga foreign markets dito manggaling yung ube? Ano yung special? Siguro tayo yung may klima na talagang pinakahiyang sa ube po, no? So although meron naman yung mga kalapit na bansa natin, maganda din naman yung kanilang mga ube gaya nung sa Indonesia, sa Vietnam. Pero talagang si Pilipinas, siya kasi yung parang unang nakilala nitong sa ube, at saka I think dito sa atin tayo yung nagmay-ari ng pinakamayamang genetic resources sa ube kasi sa aming germplasm pa lang meron kaming more than 200 na klase ng ube, no? So mayroon din germplasm na itinayo doon sa or pina-maintain doon sa Northern Field Root Crops sa Benguet State University, at yung ating UPLB na IPB meron din silang mga naka-maintain doon na mga root crops na germplasm o OB germplasm. So talagang may isang sikat tayo na variety dito na talagang kinikilala din siya sa buong mundo, the queen of the ube dito sa Pilipinas, itong kinampay na talagang masarap, aromatic, at saka maganda yung kanyang kulay. Naku, naalala ko yung aking nanay noong araw, pag yan ay naghahalaya tuwing Pasko. Talaga namang sinisimot namin yung natitira doon sa talyasi ba yun? Napakahirap haluin kapag makunat-kunat na Lalo na kung lalagyan mo ng latik sa ibabaw. Di ba, Doc?
Ang sarap, ano po, sir? So, maganda yung ating future, ano. Bakit hindi natin nasasatisfy yung demand, sir? Bukod sa ibang mga paraan, ano yung mga challenges in satisfying the demand in both the domestic and foreign market, sir? Una, talagang medyo mahirap paramihin si ube sa konvensyonal na paraan. No? So kasi sa konvensyonal na paraan, yung 1 kilo ng ube mo, meron ka lang maitanim na 7 hanggang 10 na tanim. No? So 7 to 10 plants in 1 kilo. No? So kaya ngayon kailangan na ng mga teknolohiya kung paano sila mas paramihin ng mas mabilis. No? So kaya itong si Picard, DOST Picard ay tumutulong sa atin para punduhan itong mga proyekto na ito, ano yung mga paraan para mas maparami natin ng mas mabilis itong ating CUB. So kagaya nitong paraan na tinatawag na mini-set or microsets, which is pwede ka makapagtanim na ngayon ng times 3 galing dun sa kumpara dun sa conventional na paraan. At of course, meron din na mas advanced na paraan gaya nitong si tissue culture, no? So na mas marami yung pwede mong ma-propagate sa 1 kilo ng ube. Kaya lang may mga limitasyon din, may mga ano din kasi medyo sensitive din siya kung galing sa tissue culture. Kaya gumagawa din tayo ng paraan na mas farmer friendly, mas madaling i-adapt ng farmer, madaling matutunan ng farmer, at saka hindi masyadong risky. So itong ginamit natin sa Picard funded na project, ang pinaparami natin is itong mga produkto, itong mga planting materials na na-propagate through mini-set propagation or mas maliit na hiwa para mas marami yung ating magawa or matanim galing sa 1 kilo ng ube. No? So, yun po. Mini-set. Para ito yung mga mga kapranggot na mas maliit po. Mas maliit, oo. So ano yung advantage niyan over the traditional method of propagation, Sir Marlon? Yeah, mas marami kang maitanim of course, no. So kung sa conventional na paraan, sinabi ko kanina, meron lang tayong 7 to 10 plants na matanim galing sa 1 kilo. Ngayon po makapagtanim na tayo ng more than 30 plus sa 1 kilo ng ubi. Or pwede po mas marami konti, no. So mas marami kang maitanim na ngayon. Ang kaibahan lang siguro, meron kang mga dagdag na gagawin para mas maalagaan siya. Kasi itong si ubi actually, kaya ito mahirap din paramihin kasi meron siyang very sensitive siya dito sa fungus. So kailangan lang natin kung mas maliit yung ating hiwa, merong mga extra care na gagawin para talaga maging mas safe sila sa pagtanim natin. Okay, so may mga training na pinoprovide dyan. Kung meron po tayong mga tagapakinig ngayon o taga-subaybay na nais mag-shift ng kanilang pananim, at gusto ang inyong inaalok na paraan para mas marami ang kanilang anihin at kahit papaano ay kumita ng mas mataas. Paano po ang gagawin nila? Yan po ba ay mayroon bang mga planting material na ipinamimigay o ituturo ba ninyo talaga in terms of training yung inyong pamamaraan? Yeah, ito pong ating National Center is nagtuturo po, no. So magkakandak po kami ng mga trainings kung sino yung mga farmer po na interested sa pagtanim or sa pag-avail itong ating teknolohiya or itong ating mga technique. Handa po itong aming center para magbigay kung ano man yung kailangan na teknikal ng ating mga magsasaka, mga processor sa ating ube, no. So kung sa pagpaparami ng mga planting materials, handa rin kaming mga makipagtulungan doon sa mga interesado magiging nursery partner. No? So ito yung mga partner natin sa pagpalaganap nitong ating mga ube. So pwede natin sila turuan ng mga technical kung paano talaga yung advanced na propagation method ng ating ube para mas marami yung ating maitanim kaysa dun sa traditional na paraan. At saka, of course, after ng pagtanim, mag-conduct din po tayo ng mga training kung paano yung tamang pag-aalaga, tamang pag-aabuno, ano yung mga dapat bantayan para mailayo sila sa mga sakit gaya ng fungus. No? So, yun po. Kasi alam natin, ang mga sabi nyo nga, buong Pilipinas, pwedeng magtanim ng ube kahit sa likod siguro ng mga may malalaking lote. Yung mga nasa probinsya, minsan kapranggot lang yung bahay pero ang laki nung
nung kanilang lupain, yung mga minamana nila at hindi masyadong nagagamit. Paano kung malayo sila dyan sa inyong kinalalagyan sa VSU, sir? Meron ho bang ibang paraan para sila ay makapag-undergo ng mga training na yan? Meron ho bang mga satellite areas o even dyan sa Picard para sila ay makapag-avail nitong mga training na to, sir? So far ngayon is aggressive tayo sa pagtatayo ng or pagkaroon ng mga nursery partnership. So ngayon meron na tayong sinisimula na nursery partner doon sa mga bandang Luzon, marami na dito sa Visayas, meron na din sa Mindanao. At actually itong Philippine Root Crops as a national center, meron na din tayong mga partners nationwide. So ngayon lang need lang namin siguro need kami ng mga parang mobilization fund para talaga kami makapunta doon sa mga lugar kung saan nangangailangan ng aming tulong po, no. So yung aming tanggapan naman is handang pumunta kung sakaling mayroong interested na party na gusto yung aming tulong, gusto magpakandak ng training. Pag-usapan lang po natin siguro yung mga kailangan ng mga gastos at kung ano pa man yung mga kailangan para maisagawa yung mga kailangan ng mga trainings po. Saan ho pwede kumuha ng impormasyon para dun sa mga nais na makipag-ugnayan sa inyo, Sir Marlon? Yeah, meron po kaming Facebook page, so Field Root Crops. So makita po yan agad doon sa Facebook. Pwede rin po sumulat sa aming kung susulat sa amin, pwede idaan po sa aming Visayas State University President na si Dr. Pros Ivy Yepes. At attention po ako, Marlon M. Tambes, Director ng Field Root Crops. At sabihin lang doon kung ano yung mga specific na kailangan. No? So kung kailangan yun ng training regarding sa pagpaparami ng ube or sa mismong production or sa processing, handa po kaming tumulong, handa po kaming ibahagi kung ano yung mga nandito namin sa amin na mga information, mga technology na magamit sa ating mga ube stakeholders po. And I'm sure meron ding mga impormasyon at mga materials dyan sa DOST Picard dyan sa Los Baños. Hindi po ba, Sir Marlon? Yes po. So far kapartner naman natin yung UPLB IPB, no. So sa aming network, dalawa kaming talaga breeding institution. So isa itong si UPLB IPB at kami yung pangalawa, at kapartner namin actually 10 agencies nationwide composed of SUCs, mga DA agencies. Nakatulong talaga natin sa varietal improvement program nitong mga root crops at ubi sa buong Pilipinas po. Alam ko, tinatanong-tunong ating mga smallholders, yung mga maliitan lang talaga yung kanilang lupain. Gaano po ba kalaki ang minimum na size ng taniman para maging profitable ang pagtatanim ng ube, Sir Marlon? Ito namang si ube actually is kahit gaano kalaki yung lupa, maliit or malaki, magiging profitable po siya, no? Kasi especially ngayon na napakamahal ng ating ube, sa ang isang kilo ng ube ngayon, no, maabot na ng nasa 100 pesos per kilo, no? So at sa isang puno niyan, yung gasto mo lang is hindi naman naabot ng 30 or even mas maliit pa sa 20, no? So especially kung second cycle mo na, no? So mas mahal kung sa pagsimula kasi mahal yung ating planting material kasi nga very scarce siya sa ngayon. Pero kung nakapagsimula ka na, meron ka ng sariling harvest at pwede magbahagi ng pangtanim doon, maging mura na po yung inyong production. No? So kung ang isang kilo ay pwedeng mabenta ng 100 or maybe so during the regular na season is nasa 50 pesos per kilo. So talagang makaginansya ka kasi ang isang puno naman or isang kilo is gagasto ka lang ng nasa less than 20 maybe, no. So talagang maging profitable ang ubi kahit gaano kalaki yan, kahit ilang sako lang yan or kahit ilang puno lang yan nasa backyard or nasa bundok na ilang puno din or malawak na lupain, magiging profitable po si ube. Kasi parang minimum yung input dyan, parang pagkatanim mo. Hindi na masyadong nangangailangan ng tender loving care. Basta siguraduhin lang ninyo na maganda yung inyong lupa. Ano po ba yung klase ng lupa na palagay ho natin pag nakita ng ating mga kababayan ito pwedeng taniman ng ube? Anong klaseng lupa, sir?
Pag root crops talaga kailangan ng mga buhaghag na lupa, no? So sandy loam, no? So at of course alalayan mo ng mga fertilizer. Itong si ube mas gusto niya yung parang organic na mga fertilizer or mga organic na mga pataba, mga compost or mga manure or green manure or kahit anong mga organikong pataba, gustong-gusto po yan ni ube. Ayun, kaya talagang kung tutuusin kung kayo maparaan, oo, bababa lang inyong input dahil kung mga manure o mga siguro pinagbulukan ng inyong mga waste no sa kusina. Baka pwede na yan para dun sa mga maliliit na taniman. Ako, mukhang masasabihan ko itong aming mga kasamahan din sa Antipolo na maghanap ng planting material na maganda sabi nga diyan sa IPB sa Institute of Plant Breeding diyan sa UP Los Baños o magpapa-refer tayo sa Picard. Ayun. Anong stage na po kayo ng inyong project, sir? Yan ho ba ay patapos na o yan po ba ay inyong pinapamahagi na sa mga kinauukulang magsasaka natin diyan sa iba't ibang lugar? Yeah, so far itong ating projects na sa Picard, yung nasabi niyo po kanina ay magto 2 years na po, no? So so far ay marami na po kami mga naging accomplishment. So far nakapag-distribute na tayo ng maraming mga planting materials doon sa Bohol at na-demonstrate na din po natin kung paano siya i-propagate using the miniset. At so far naging feasible naman doon sa area at nag-demonstrate din po tayo ng mga anti-based na mga production techniques, no? So so far maganda naman din yung naging resulta at meron na po mga farmer na nagsisimula na ring mag-adapt, no? So sa ating mga advanced na paraan or horizontal-based na paraan sa pag-propagate ng ube at pagtatanim ng ube. So pero nanghingi din po kami ngayon ng extension pa. So meron pa kaming mga at least 1 year na pag-continue doon sa project sa Bohol para talaga masiguro na kung ano yung mga objectives ng project is talagang matugunan po. Okay. So ano yung mga next step dyan sa inyong extension work or extension ng inyong proyekto, sir? Yan po ba ay talagang kumbaga para sa pamamahagi na o mga trainings o yan po ba ay meron pang mga kaukulang sabihin natin mga field trials pa na inyong gagawin? Yeah, more on mga demonstration na lang po at may mga validation trials na lang. No? So far nakapag-identify na tayo ng mga variety na mas maganda din doon sa Bohol. No? So maliban sa Kinampay, meron na tayong isa pang variety na talagang nakita natin na maganda doon sa Bohol at gusto natin sabihin sa mga taga Bohol na kung gusto nyo ma-improve yung inyong production, itanim nyo din po ito. Hindi lang Kinampay but ito din po na variety kasi maganda po sa inyong lugar at talagang maganda yung kanyang naging yield base sa mga aming trials at sa mga pag-aaral. So kumpara din po sa resistance sa sakit, mas maganda siya kaysa ni Kinampay. No? So ang problema kasi nitong si Kinampay, although maganda siya tingnan kasi bilog, medyo sensitive siya dito sa fungus. Pero may mga variety talaga na mas mas resistant doon sa mga fungus infection. Kaya importante na malaman ng mga farmer kung ano yung mga variety na ito at para talaga gaganda yung kanilang production or gaganda yung production ng buong Bohol po. Ayun, dapat akma sa lupa. Bukod sa Bohol, sir, ano ba ang pumapangalawa na mataas ang produksyon ng ube sa ngayon, sir? So far, lumalaki na ngayon yung production sa mga sa bandang Mindanao po, itong Bukidnon, Cotabato, dito sa Region 8, lumalaki na din po at saka yung Cagayan Valley so far maganda rin po yung production po diyan. At saka party po ng Region 3. Okay. Naku, napakarami naman pala no? Talagang ito yung hinahanap natin, DOST Picard. Naku, ito yung patuloy nating suportahan. Baka yung even yung mga post-harvest, tinitignan po ba natin yan sa inyong ahensya, sir? Yung after harvesting, may mga industriya po ba tayo na maaring tulungan o yan po ay ipinapasa ninyo sa iba pang mga ahensya o mismo dyan sa ibang ahensya dyan mismo sa or department or institution dyan mismo sa BSU, sir? Post-harvest, sir?
Oo. So far, itong ating center is maliban sa production, meron din po tayo mga technologies sa post-harvest, ano yung tamang pag-process ng ubi into powder and other products. Kaya tumutulong din po tayo sa mga interested processors. So meron tayong mga platform ngayon kung paano i-transfer yung ating mga technologies dito. So mga interested na mga stakeholders. No? So meron tayong Technology Business Incubation Program talaga na funded din ng PICARD kung saan formal na i-transfer natin yung yung mga information at mga technology sa pag-nursery, sa sa production at sa pag-process ng ube para magkaroon tayo ng mga magagandang produkto, at ito namang lahat is handa naming ibahagi sa kung sino man ang interested. Pero magkaroon tayo ng mga formal na agreement kasi ito yung hinihingi din ngayon ng ating national government at ni DOST PICARD na talagang magkaroon ng mga formal transfer sa mga technology na dinidevelop na galing din sa pundo ng through sa funding ng gobyerno po. No? So, yun. Ayun, ako talaga naman, ang dami naman palang pagkakakitaan, ano? Gamit ang ube, pwede kayong magkaroon ng nursery. Sabi nga ni Sir, no, para makapag-produce ng mas maraming planting material, o diretso kayo magpatubo at magtinda o mag-distribute ng ube, mag-export. Ayan, siguro yun yung pinakamagandang pwedeng gawin. Pero dito lang sa local market, sir, baka hindi tayo magkanda, di ba? Magkanda uga-uga sa laki ng demand at mahirap bumili, lalo na ting Pasko. Ang hirap maghanap ng magandang klase ng ube. Paborito pa naman yan ng karamihan sa ating mga Pilipino. Again, maraming salamat, Professor Marlon Tambis, Director ng Philippine Root Crop Research and Training Center, Visayas State University. Mabuhay po kayo at magandang hapon. Magandang hapon din po at salamat po sa inyo, ma'am, at salamat sa ating mga tagapakinig po. Our pleasure, sir. At maraming salamat sa DOST PICARD for funding your project. Thank you very much, sir. Yes po. Okay. Yan po ang ating nakapanayam, mga kahenyo, Professor Marlon Tambis, Director ng Philippine Root Crop Research and Training Center ng Visayas State University. Ube is it. O, diba? Healthy yan, purple yam. Sabi nga nung mga iba, yun daw purple kamote, basta daw yan ang kulay ng isang root crop. Yan ho ay nakakapagpahaba ng buhay. Ayun mismo. Gawang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Mga kahenyo, yan po ang ating naging edisyon ng Radio Henyo ngayon. Abangan ho ninyo yung ating bagong segment. Kapag ready na po tayo, yan ho yung Kita Kits. O diba? Ang ganda ng pangalan ng segment natin. Yan ang titulo ng ating segment. Kitang-kita ang kita. Kita Kits. Mga inobasyon at imbensyon hango sa siyensya. Tara na, alamin ang mga paraan. Paano kikita? Negosyo man o taniman, saka hayupan. Ayan, lahat dito kumikitang kabuhayan. Kitang-kita, Kita Kits sa inyong susunod nating segment. Sana ready na yung stinger natin by next week. At marami na tayo mga entrepreneur, mga magsasaka na willing na magpatotoo. O diba? Na yung mga teknolohiyang ginawa ng ating mga R&D institutions, dyan ho sa Department of Science and Technology at mga academic institutions, pati na yung mga research institutions under the Department of Agriculture, ay pwedeng maging kitang-kita ang kita. Ayan po, mga kahenyo. So, eto na, ending na natin. Sumayin niyo ang isa pang edisyon ng Radio Henyo. Marami pong salamat, mga kahenyo, sa inyong pagsubaybay. Ako po ang inyong nakasama, Dr. Ruby Cristobal, sa ngalan pa rin ng ating kuya. Siyempre, ang kuya ng bayan, miss nyo na ba? Baka naman, baka tayo dalawin ni Kuya Angelo Palmones next week o sa mga susunod na linggo. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang May Trabaho kasama ang ating mga kamanggagawang Kuya Barbie A at Ate Glady Mabini. Pilipinas, ang oras ay 4 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Wow, ang saya.
Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.